Moss Motovlog. Gusto mo ng komportable at kombinasyon ng power, agility at pang-araw-araw na biyahe? Sabay mo na ang long rides. Ito na ang motor na magandang i-offer para sa iyo. Hindi ka na mangangambi o mamimiga pa ng clutch mo. Silinyador na lang, gas and go ka na. Ito ang bagong kulay ng Click 160. Alamin natin para sa mga baguhan, alamin natin kung anong meron dito sa motor na ito. Bakit ito ngayong 2026? Meron siyang maliit na compartment. Ayos na para sa mga bagay mo. Kung gusto mo ng extra compartment, top box ang pinaka magandang i-offer sa'yo. Meron tong USB socket. Pwede mong saksak yung cellphone mo dyan para kung maglo-long rides ka at biglang tumawag ang misis mo, hindi siya malolobat dahil suportado ng USB charging. Pwede kang mag-charge ng cellphone mo habang ikaw ay nasa mahabang biyahe. Ito, meron siyang tinatawag na park brake lock. Halimbawa, nasa elevated ka na parkingan o padausdos, mas maganda i-engage mo yung park brake lock nito nang sa ganun hindi gumalaw ang gulong, no? Steady pa rin siya. Hindi siya gagalaw-galaw. Maganda yan. At iwas na rin sa mga disgrasya. Ang float assembly nito mga bossing, meron siyang split type headlight na LED na, ganun din yung mga turning lights nito. At lahat po ng ilaw na makikita mo dito hanggang likod na po yan, LED na po yan. At napaka sharp ng edges. At isa sa magandang karakteristik ng motor na ito po ay 160 class, 160cc na mayroong flat floorboard. Hindi inalis yung gulay board. Siyempre para sa Asian market, alam niyo naman tayo pag napadaan tayo ng palengke, hindi ba ring wala tayong bitbit. Ito ay napakahalaga at gamit na gamit dito sa atin sa Pilipinas. Kaya nga sumikat yung mga automatic scooter dito na mga Mio, Click, dahil sa flat floorboard. Malaking bagahe po, malaking bagay po yan para sa atin. At para sa isang 160cc, maganda meron din ganitong variant ang Honda. Bukod sa meron silang PCX at Honda ADB na nag-share lang din ng engine ng Click 160. Isa lang po ang makina nito. Nagkakaiba-iba lang sa kanyang body frames. Isa lang sa parang napansin ko nung tinest ride ko ito, tong Click 160, medyo maiksi yung kanyang flat floorboard sa binti ko at dun sa kanyang pinaka dibdib. Halos dikit na po yung tuhod ko dun sa pinaka dibdib ng ng motor. At malaki yung kaibahan niya pag gumamit ka naman ng PCX at yung ADV, medyo mas mahaba yun ng konti. Eto, medyo maiksi yung flat floorboard niya. At masasabi kong mas malaki pa nga yung space ng flat floorboard ng ng isang Mio kaysa dito sa 160 Click. Pero ang maganda naman, maganda yung handling niya. Mas stable siya kaysa dito sa ADV at saka sa PCX. Kasi yung ADV at PCX is magkaibang category yan. At iba rin ang category nitong tong 160 na Click. Parang meron kang Click 125 na mas mataas ang CC, ganun ang pakiramdam At maganda pagka meron mga test ride na ino-offer si Honda, magandang matesting nyo rin. Pang Asian kasi talaga yung size nitong Click 160 Kumbaga para ka merong Click 125 na mas mataas yung CC. Ganun lang din ang halos ang sukat nito o yung haba. So mas malakas ang power nito sa maliit na kaha. Na gets niyo po mga bossing.
Pero ang maganda naman nun, maraming may gusto kasi nga yung mga ganitong medyo maliit lang, hindi masyadong matangkad, madaling imaneho, isingit-singit sa traffic, pang daily, ayos na ayos yung ganito. Saka kahit mga babae, newbie rider, no, hindi may intimidate dahil medyo mababa nga lang yung motor tas may gulay board pa. Hindi kagaya ng mga ibang 150cc, 160cc na medyo halos maxi scooter na. Ito po parang 125 lang kung titingnan mo. Pero wag ka, ang makina nito same lang ng ADB 160. Kung hindi niyo natatanong mga boss, malaki na po ang i-discount nitong Click 160 ano? Dahil na rin siguro sa kompetisyon sa market, may mga competitor kasi ito na China brands na talagang ang bababa lang ng presyo no. Ang ganda rin kagaya ng mga sa Euro, meron din sa Skygo na ganito yung forma, gayang-gaya yung hawig na hawig. No, at hindi natin masabi na pipitsugin dahil matitibay rin naman. Ano? Kaya siguro isa sa factor 'yon, kaya maganda rito kay Honda, kaya niyang ibaba ng ganun kababa. From 132,000, 117,000 na lang to ngayon. Honda pa 'yan at reliable talaga. Syempre kalimitan sa atin ang kinukuha, yung talagang subok na. No, ayaw na natin, sawa kasi tayo sa mga yung nabigyan tayo ng hindi magandang impression sa umpisa. Tapos babawi na lang sa dulo kasi nakaahon na, no? Kumbaga tayo mga may experience na sa motor at lalo na yung mga sabi-sabi ng mga kuya natin, tito, mag-Honda ka. 'Di ba? Branded, matibay. Yan po kasi yung stigma na, yung palasak na sinasabi ng mga Pilipino pag China mahina. Pero pagka Honda, matibay, no? Wala tayong magagawa doon kasi tumatak, ganun talaga nangyari, no? Nagbigay kasi ang China ng hindi magandang impression sa umpisa. Pero ngayon kasi ang mga China halos matitibay na rin no? Wala na tayong masabi. Pero dahil nga sa stigma, po yan, mahirap baliin yan. Pag ang Pinoy kasi na in love sa isang bagay, mahirap mong baliin At dahil nga dominante na sila yung mga ganitong motor, Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, yung the big four, dahil dominante sila, kontrolado nila ang presyo. Pwede nilang ibaba yan sa market, pwede nilang itaas ng husto. No, dahil nga nag-build na sila ng nakapag-build sila ng magandang community. Anyway, bago natin makalimutan, ang motor na ito ay pinapatakbo ng 160cc na engine, liquid cooled 4 valve, single overhead cams. Ito po ay nakakeyless na all the way. LED lahat ng ilaw harap at likod. Malalaki yung mga gulong mga bossing. Malalaki siya ng konti sa click. Naka-disc brake sa harap, naka-drum brake naman sa likod. At naka-tubeless na po na naka-mags to. Digital panel, lahat ng detaling kailangan mo nandyan. Left and right signal light, horn, at high and low beam, busina. Nandyan naman sa kanan mo ang ignition, saka yung idling stop and start system. Ito po ay naka-keyless, integrated na ang seat opener, at may malaking under seat compartment. Malaki ba? Hindi naman masyado mga boss, titingnan natin Meron pang mas malalaki dito na 150cc class din na yung kanyang tangke naman nasa ibaba ng flat floorboard nyo. 5.5 liters naman ang kanyang tank capacity na hindi naman masyadong malaki. Sapat lang to para sa city driving. Kaya daw tumakbo ng 46 km per liter depending sa weight at road condition at saan mo ginagamit yung motor. Syempre kung sa mga kabundukan ka, mga paahon, medyo mas bababa pa sa 46 km per liter yan. Mag-range lang ng mga 30 yan. Depende nga yan sa lugar at yung bigat mo at yung throttle habit mo rin. Ito parang laging issue sa akin tong tong park brake lock na to, paano i-engage Kasi hindi kagaya sa Mio, kung meron kayong Mio i125, pipindutin mo lang yon may engage mo na yung park brake lock. Dito kasi parang struggle ka Tignan mo. Kailangan mong abitin ng husto, parang ang layo masyado nung kalawit na yun para ma-engage mo yung park brake lock. Parang kamay ng basketball player yung pinangsukat dito Baka pwede namang i-adjust natin ng konti yon Kung meron mga nag-a-adjust niyan, kung pwede, malamang pwede yan. Para naman, kahit babae, di ba? Hindi na magdadalawang kamay. Isang kamay lang, kaya niya nang i-park brake lock yung motor. Itong bagong kulay na to na metal gray, na may pagka-blue siya, tapos may lining na orange. Bagong kulay lang to ngayon 2026. Tingin ko may mga iba pang kulay to, baka mga 3 kulay pa yan. Hindi ko lang nakikita sa ibang kasa pa, kasi napadaan lang tayo rito. Pero yan yung pagka napadaan tayo sa mga ibang branch ng kasa, makakita pa tayo nito. I-vlog din natin yung iba pang mga kulay.
Anyways, matagal na tong Honda Click 160 rin, nakakailang taon na rin dito sa Philippine market, ano? At hanggang ngayon makikita mo, napakadaming community na ng Click 160 sa Pilipinas. At pagdating sa mga piyesa, sigurado marami ka na rin makukuhanan nito. At hindi na rin mahirap dahil tumingin ka lang sa kalsada, makakakita ka nito. Kasunod ito ng Click 125 na dominante pagdating sa mga scooter segment na 125cc. Sinusundan po yan ng Click 160 mga bossing. Napakamatagumpay ito ng Honda at tingin ko tatagos pa to ng mga ilang taon dito sa atin, hindi mawawala dahil nga mataas ang sales nito at marami yung may gusto. Hanggang sa muli, paalam.